Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obit. At eto na po, ang ika-65 tagpo. Ang pagpapatuloy ng kwento. Pakinggan natin. Pansamantalang dumilim ang paligid. Dalang marahil na mga dahon na nagkanda patong-patong, gawa ng mga puno ng balite. Hanggang sa maya-maya pa, ay nakatanaw ako ng isang napakalaking puno. At litaw na litaw ang punong ito. Dahil siya lamang ang hindi puno ng balite. Natatanaw ko na ang malaking puno ng akasya. Nakagayang-kagaya nga ng pagkakalahad ni Temyong. At ang laki nito ay halos kasing laki ng nakita namin dun sa paanan ng bundok. O baka masigit pa. Nakakamangha ang laki nito. Nang ilang sandali pa, mula sa hindi kalayuan, ay nakakita ako ng mangilan-ngilan na tao. Oh, may mga tao pala dun oh! Sambit pa ni Damian. Kaya nga Damian, meron nga. Sagot ko naman. At makikita mula sa aming kinaroroonan na parang nagkakaroon ng parang pagtitipon ng mga ito. At ang iba'y may bitbit pang panabong. Nakapaikot ang mga ito na parang katulad ng ginagawa kung magdadaos ng tupada. Kaya lamang ay hindi ganun kadami ang taong naririto. Nang maya-maya pa, ay nakakita pa kami ng iba pang kalalakihan. Nakapabilog ang mga ito at may mga bitbit ding panabong. Mukhang meron yung tupadang nagaganap dito, sambit pa ni Damian. At sa isip-isip ko, ay eto na nga ang aming hinahanap. Nang bumulong sa akin si Damian. Obong, tingnan mo yung sa lalaki oh. Parang si Manong Taling yun. At dahil doon ay napatingin din ako. Tama ka, Damian. Kaya lamang, parang may kakaiba sa kanya. Sagot ko. At ilang sandali pa, ay nagsalita rin si Temyong Tari. Ombong, naririto na tayo. Ito na ang sinasabi kong lugar. Sambit pa ni Temyong. Subalit ang pagkakasalita ni Temyong ay tila seryoso. Mababa ang tinig, na parang biglang nag-iba ang timbre ng kanyang boses. Parang may halong kakaiba. Parang may halong takot. Dahil doon ay napatingin ako kay Temyong. Nakatingin lamang ito sa aming harapan. At kumpara kanina, ay tila naging tahimik na ito habang papalapit kami sa aming patutungo. Ibang-ibang ikinikilos niya ito kanina. Na siya pa mismo ang nagkukwento ng mga naranasan niya, lalo na nitong mga nakaraang buwan. Dahil doon ay napatingin na rin ako kay Mang Gordo, na sa mga sandaling ito ay nakatingin din kay Temyong. At tila minamatyagan ang mga kilos nito. Si Damian naman ay nananatiling nakatingin din sa aming harapan at nakatingin sa mga kalalakihan na malapit sa puno ng akasya. Ilang sandali pa'y napatingin din ako kay Mang Pulo.
na nakatuon din ang tingin kay Temyong na tila may pinapakiramdaman. Ilang sandali pa'y tumingin sa akin si Mang Pulo at ininguso sa akin si Temyong na sa pakiwari ko ay nais ni Mang Pulo na tukuyin ko kung anong nangyayari kay Temyong. At dahil doon ay napatanong na ako, ayos ka lang ba, Temyong? Tanong ko. Hindi sumagot si Temyong. Subalit na nanatiling nakatuon ng kanyang paningin sa aming harapan. Nang ilang sandali pa, ay lumingon ito sa akin. At saka tumango ng bahagya. Dahil doon ay nagkatinginan na lamang kami ni Mang Gordo at ni Mang Pulo. At ilang sandali pa'y hinawakan ako sa balikat ni Mang Pulo na parang sinasabi na magpatuloy lamang. At yun nga ang ginawa namin. Nagpatuloy lamang kami. Hanggang sa ilang sandali pa'y nakalapit na kami sa may puno ng akasya. Hindi naman mapukaw-pukaw ang atensyon ng mga kalalakihan na naroroon. Habang nakapaikot, na sa tingin ko ay parang sa isang ruweda. At sa gitna noon ay naroroon ang tatlong kalalakihan. Ang isang lalaki ay may hawak na panabong. At ang kulay ng panabong na yun ay kulay itim. Dahil doon ay biglang napabulong sa akin si Damian. Opong! Hindi ba si Ulit ba yun? Tanong ni Damian. Nang tingnan ko ang manok, ay mukhang tama nga si Damian. Kulay itim ang panabong. Itim na itim. At parang ang si Ulik ba? Kung kaya't sinipat ko pa itong maigi. Mukhang tama talaga si Damian. Papanaog na sana kami. Ngunit naisip ko munang sabihin ito kina Mang Pulo at Mang Gordo. Tiningnang maigi ni Mang Pulo ang manok. At makaraan ng ilang minuto, ay nagwika ito. Malaki nga ang pagkakahawig ng panabong niyan doon sa itim na manok. Subalit, huwag kayong maging padalos-dalos. Dahil nasisiguro kong hindi yan ang manok na hinahanap natin. Hindi iyan yung manok na ibinigay ko kay Damian. Sambit pa ni Mang Pulo. Pagkadinig nun ay muli namin sinipat ng maigi ang manok. Dahil dun ay napawika muli si Damian. Tama nga si Mang Pulo. Kawig lamang pala ni Ulik ba? Hindi nga yun si Ulik ba? Sambit pa ni Damian. At sinang-ayunan ko din ang sinabing yun ni Damian na hindi nga talaga yun si Ulik ba. At sa kabilang banda naman ng malaruweda na pinapaikutan ng mga kalalakihan dun, ay naroroon naman ang isa pang lalaki na may bit-bit din na panabong. Ang daladala naman nitong panabong ay kakulay naman ni Bulik. Buti na lamang at daladala ko si Bulik. Kung kaya't natitiyak ko na hindi yun ang aking panabong. Dahil doon ay napatingin sa akin sina Damian, Mang Pulo at Mang Gordo. Opong! Parang si Bulik din yung sa kabila. At ang makakalaban naman ay kagaya kay Ulik ba? Parang may pagpapahiwatig. Sambit pa ni Damian. Tama ka, Damian. Parang meron nga. Sambit pa ni Mang Gordo. Ilang sandali pa, ang isang lalaki naman
Sa gitna na yun ang tumatayong sentensyador sa magaganap na tupada. At tinawag na nito ang magkabilang panig. Ilang sandali pa'y ibinitaw na ang magkabilang manok. Kaagad nagharap ang dalawang manok. At kaagad itong nagsalpukan sa ere. Subalit tila kakaiba ang kisig na ipinapakita ng itim na manok na yun. Ang taas ng lipad nito. Subalit hindi rin nagpapatalo ang bulik sa kabila. Pagkabagsak ay hindi pa masabi kung sino ang nakakalamang, sapagkat nagpalitan ng palo sa ere ang magkabilang manok. Nang muling magsalpukan ng dalawang manok sa ere, sunod-sunod na palo ang ipinamalas ng itim na manok at parang hindi ito napapagod. Lumabad din ang bulik. Subalit tila pumapalo lamang sa hangin ang bulik. Pagkalapag muli ng dalawang manok, ay agad umatake ang itim na manok. Subalit nakaiwas ang bulik. Pagkalapag ng itim na manok, ay pinupog ito ng palo ng bulik. Pasugod ang talo nito at sunod-sunod na palo ang pinakawalan ng bulik. Ngunit tila tumatagos lamang ang mga palo ng bulik sa katawan ng itim na manok na parang hindi ito natatamaan at pawang sa hangin lang ito lumulusot. Dahil doon ay nakaganti ng palong itim na manok, bagsak ang bulik. Kagad itong pinunta ng sentensyador at ilang saglit pa ay itinanghal na panalo ang itim na manok. Napakahusay ng ipinakita ng itim na manok na yun. Subalit ang mas kamangha-mangha ay ang pambihirang kakayanan ng manok na yun na hindi ito natatamaan. Para itong may tagaliwas at sinisigurado ko na may karga ang mga manok dito. At maging sila mang pulo ay napansin yun. At napansin kong napatingin din si Mang Gordo sa laban na yun. Mukhang sa laban yun ay si Damian lamang ang hindi nakapansin ng pambihirang kaganapan na yun. Makailang sandali pa, napatingin na sa amin ang mga kalalakihan na nasa malapit sa puno ng akasya. At hindi ko talaga may ipagkakaila na si Manong Taling nga ang isa sa mga kalalakihan na naroroon. Dahil doon ay kaagad itong tinawag ni Damian. Manong Taling! Manong Taling! Inaanap ko na po ng iyong pamilya! Sigaw pa ni Damian. Subalit tila walang naririnig si Manong Taling. Naroroon lamang ito at nakatayo. Ngunit wala man lamang itinugon na parang walang naririnig. At ilang saglit pa ay naglakad-lakad ito na parang nabalisa na hindi ko mawari. Dahil doon ay binulungan ko si Damian. Tingnan mo, Damian. Parang may kakaiba talaga sa ikinikilos ni Manong Taling. Kagaya ng sinabi ko kanina. Sambit ko pa. Tama ako nga, Ompong. Kanina pa siya lakad ng lakad. Hindi ba siya napapagod niyan? Tanong pa ni Damian. Dahil doon ay tinawag muli ni Damian si Manong Taling. Manong Taling! Manong Taling! Hinahanap ka na ni Manang Biring! Sigaw muli ni Damian. At sa puntong ito ay tila napukaw ni Damian ang atensyon na yun ni Manong Taling. At tumingin ito sa aming gawin. Ayun na, Damian. Tumingin na si Manong Taling.
Sambit ko. At dahil dun, ay umamba na kaming papanaog sa aming sinasakyan. Pagkababa, biglang may dumikit kay Manong Taling na isang lalaki. At nagsalita ito. Ano bang kailangan nyo, mga iyo? Magsasabong ba kayo? Tanong ng isang lalaki. Nasa tansya ko ay mga nasa kasing idaran din ni Manong Taling. Medyo bilugin ng katawan, subalit hindi ito katangkaran. At hindi ko rin siya mamukaan. Pakiwari ko ay hindi ito taga aming lugar. Nang magsalita si Damian. Nais lamang po namin makausap si Manong Taling sapagkat hinahanap na po siya ng kanyang pamilya. Sambit pa ni Damian. Tumingin lamang ang lalaki na yun sa amin. At ilang sandali pa ay nagwika. Walang taling dito. Sambit ng lalaki. At maya-maya pa'y nagsalita rin ng lalaki na kamukha ni Manong Taling. Walang taling dito. Walang ganun dito. Sambit pa nito. Gulat na gulat kami ni Damian sapagkat ang itsura nito ay kagayang-kagaya kay Manong Taling. Subalit kakaiba nga ang boses nito. Hindi parang sa kanya. Ompong, hindi ba si Manong Taling yan? Bakit kakaiba ang boses niya? Kakaiba din ang kilos. Sambit pa ni Damian. Hindi ba? Ganyan nga ang pagsasalarawan kanina ni Manong Biring. Sagot ko pa. At habang nagbubulungan kami ni Damian, ay muling nagsalita ang lalaking bilugin na hindi katangkaran. Ano bang kailangan ninyo? Bakit kayo naparito? Kung kayo'y naparito upang magsabong, ikinagagalak namin kayong paunlakan. Sambit pa nung lalaki. Dahil doon ay nagsalita na ako. Mawalang galang na po. Ang totoo po niyan, bukod po sa hinahanap namin si Manong Taling, nais din po sana namin na malaman kung may nakakita po ba dito ng manok panabong po ng aking kaibigan. Siya po, si Damian. Ang panabong po niya ay kulay itim din po. At may nakapagsabi po sa amin na maaari po namin yung makita rito. Nang biglang magsalita naman si Damian. Opo! Naririto raw po ang kumuha ng aking manok. Silik ba? Kulay itim din po yun. Kagaya ng manok kanina. Pero hindi po yan yun. Mas magaling yung ulik ba ako dyan. Dagdag pa ni Damian. Pagkadinig nun, ay natigilan ang mga kalalakihan. Maging ang kamukha ni Manong Taling ay natigilan. Nang maya-maya pa, ay bigla itong ngumisi. At kasunod nun, ay biglang humalakhak ang mga ito. Tawanan ng mga ito na parang nakakainsulto. Nang ilang sandali pa'y huminto rin ito. At saka muling nagwika ang lalaking bilugin. Sa katanungan mong yan, iho, meron akong kasagutan. Subalit, sa isang kondisyon. Tanong nung lalaking bilugin. Ano po yun? Tanong ko. Kinakailangang labanan muna ng iyong panabong ang aking manok.
At kapag natalo mo ang aking manok, ibibigay ko ang kasagutan sa iyong tanong. Sagot pa nito. Dahil doon ay napatingin sa akin si Damian, si Mang Gordo at si Mang Pulo. Ompong, ikakasabo ba? Wala pa sila Mang Tonyo. Wala pa din si Mang Eming. Siya magtatali kay Bulig. Tanong pa sa akin ni Damian. At dahil doon ay napatingin naman ako kina Mang Pulo at Mang Gordo. Pag-isipan mo munang maigi, Damian. Tatandaan mo, si Bulig lamang ang ating pag-asa. Sambit pa ni Mang Pulo. Habang bitbit ko si Bulig, ay tinitingnan ko ng taimtim ang mga tao sa aking harapan. Ang mga kalalakihan na malapit sa puno ng akasya at maging ang kamukha na yun ni Manong Taling. Habang tinitingnan ko ang mga yun, ay nag-iisip ako ng kung ano ang aking magiging pasya. Nang ilang sandali pa, ay nagsalita na ako. Sige po. Sige po. Lalaban po ako. Sagot ko. Pagsagot ko nun ay napamulagat ang mata ni Damian at tila nabigla sa aking naging pasya. At maging sila Mang Gordo at Mang Pulo ay nagulat. Napangisi naman ang lalaking nagtanong sa akin at maging ang iba pa nitong kasamahan. Sigurado ka ba dyan, Ompong? Tanong pa ni Damian. Ompong, nakakasiguro ka ba sa iyong pasya? Tanong pa sa akin ni Mang Pulo. At dahil dun, ay muli akong nagsalita. At inulit kong muli ang aking kapasyan. At muling hinarap ang lalaki nagtatanong. Opo, lalaban po ako. Subalit, aantayin po muna namin ang aming mga kasamahan. Paparating na rin po sila. Sagot ko pa. Pagkadinig nun ay biglang nawala ang ngisi sa mukha ng lalaki. At biglang tumalim ang tingin patungo sa amin. Nang biglang magsalita ang lalaki sa aking harapan. Hindi makakarating ang iyong mga kasamaan dito hanggang hindi mo ako nilalabanan. Sambit pa ng lalaki habang nakatingin ng matalim sa akin. Nang biglang magsalita si Temyong Tari. Tama, Ompong. Hindi sila makakaabot dito kapag hindi ka lumaban. Sambit pa ni Temyong sa napakaseryosong boses. Nang bigla akong hawakan ni Mang Gordo. Ompong! Ompong! Umatras na muna tayo habang may pagkakataon pa. Puntahan na muna natin sila Mang Tonyo. Sambit pa ni Mang Gordo. Mukhang mas makabubuti na iyon nga muna ang ating gawin. Dagdag pa ni Mang Pulo. At dahil dun, ay nagpasya kaming pumanik na lamang muna sa aming sasakyan. Nang biglang magsalita muli ang lalaki. Hindi kayo makakalis sa iyong kinatatayuan hanggat hindi niyo ako nilalabanan.
Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners, sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, kung hindi po, please don't skip ads po. Napakalaking bagay po nito sa amin. Nais ko lamang pong batiin ang happy birthday po kay Boss Eduardo Ducay on January 15. More birthdays to come, more blessings and good health. Advance happy birthday po, Boss Eduardo. Shoutout din po kay Irene Marites from Kasiguran, Sorsogon. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Dondon Nahguera. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Efren Enate dyan po sa may Batangas City. Boss, salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan sa Batangas City. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguera. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ate G, kay Beng, kay Lori, kay Maricar. Shoutout din po kay Ma'am Cecil at sa mga kasama niya po dyan sa may Taian. Salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Dennis, kay Boss Rodel, kay Boss Roger, Boss Raymond, Boss Franz at Boss Roberto. Ang shoutout pong ito ay galing po kay Boss Engelbert Barao dyan po sa may Burnaby, BC, Canada. Shoutout po sa inyo dyan sa may Canada. Shoutout din po sa mga SRI boys ng Dammam, Saudi Arabia. Shoutout po sa inyo. Sila Boss Alan, Boss Mar, Boss William, Boss Patrick, Boss Vanny at Boss Regan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss RG Herbias. Shoutout po sa inyo dyan sa may Dammam. Ingat po kayo dyan. Nais ko lamang pong i-shoutout ang MC Aldiano Channel at sa Family Aldiano at Family Montebon. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Arvin EM Official Vlog. May time po ako, bisita lang po siya na Arvin Official EM Vlog. At sa MC Aldiano Channel, may time po kayo, bisita lang po MC Aldiano Channel po. Shoutout din po kay Yeyet at Anton ng San Pedro Laguna sa Landayan. From Boss Bars at Ma'am Ana ng Noveleta, Cavite. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa Qatar. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po. Kay Boss Jerry Montañez from Panabo City. Shoutout po sa inyo, boss. At sa mga taga Panabo City, shoutout po. Shoutout din po sa JJNP Vlog. May time po kayo, bisita lang po siya. JJNP Vlog. Kay Real Mix Vlog. Shoutout po sa iyo, boss. May time po kayo, bisita lang po siya. Real Mix Vlog. Brosos Vlog. Shoutout po sa inyo, boss. Bisita lang po siya ng Brosos Vlog po. Kay Boss Sally, shoutout po. Sally Mix Vlog. May time po kayo, bisita lang po siya ng Sally Mix Vlog. At sa channel po ni Mommy Gina's Vlog, may time po kayo, bisita lang po siya ng Mommy Gina's Vlog. At kay MG Ellen Strip Vlog, may time po kayo, bisita lang po siya ng MG Ellen Strip Vlog. At kay Boss Leonard TV, boss, shoutout po. At kay Boss Principe Merciful, shoutout po sa iyo, boss. At sa mga taga Puerto Princesa, Palawan, shoutout po. At kay Ma'am Annie Viloria, shoutout po. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout din po sa Villanes family from Bacolod City. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Evany Villanes. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Gasi Baldeo dyan sa Amay Compound habang nagluluto ng balbakwa. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss George David Diaz Jr. dyan po sa may Davao City. Shoutout po. Nais ko lamang po sanang i-promote. Meron po tayong bagong channel. Kung may time po kayo, bisita lang po kayo. Tungkol po ito sa mga amazing facts, mga mind-blowing facts po. Ang pangalan po ng channel is
ang kaalaman ni Chick Chick. So may time po kayo, bisita lang po kayo sa bago nating channel. Maraming salamat po. Iwan ko po yung link dyan po sa may description box. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Pos Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa inyo. Pos Liay Estoque, shoutout. Pos Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73, dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Uni, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo, bisita na po sa channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Look, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron Ron, and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Mayo, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May time po kayo, bisita na po sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Poxki, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Pambless na Baka, shoutout po. Ma'am Christy Harn, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo, bisita naman sa channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mzak, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Mauna, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Myrna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita na po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita na po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Baro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuku, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya's World, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wency 666, shoutout po. Boss John Reynald Zacate, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. At kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. So, naibigan po ninyo ang ating kwento. Pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe.
Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.